YouTube, kamusta? Good morning, magandang tanghali at magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang araw, mga bisita at lagi po namin kasamang nanonood po dito sa Papong TV. Ako po ay lubusang nagpapasalamat sa inyong lahat, mga utol. Kung bago kayo dito, huwag na huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Syempre po, paki-like na rin po, paki-hit niyo na rin po yung notification bell dahil araw-araw naman po tayo nag-upload dito po sa aming channel. Mga utol, ang paksa na pag-uusapan natin ngayon is about mindset. Mga technique or mga tips para ikaw lang ang tumakbo sa isip ng taong gusto natin. Pero, pag-usapan po muna natin ang nasa isip natin bago po tayo tumungo sa kanya. Cause for sure, maraming katanungan ang naglalaro sa kamalayan mo. Mga katanungang may positive pa bang magaganap? Mahalaga kaya ako sa kanya? At paano ko kaya maibabaliktad ang setup or ang sitwasyon? Kapapong, alam kong sa ngayon ang number one desire mo is maabot yung mga bagay na yan. Yung bang malagpasan mo na to, matapos mo na tong kalbaryo na to, at lumugar na po tayo sa bagong level. Isang kamalian at sakit po ito na madalas ko ring nababanggit. Advance mag-isip. We think ahead of time. Wala pa tayo doon, ang dami na po nating naiisip. Gusto ko kasing linawin is baka presently ay wala pa namang attraction or any signs coming from him or her. Pero ang pag-iisip po natin ay nandun na po in advance. Baka kasi wala pa po tayo dun sa level ng attraction niya at kailangan pa po nating i-work out. Mahalaga kasing initially, ito muna ang pag-usapan natin bago po tayo lumugar sa next level. Ang magiging pinaka-goal kasi natin dito is yung isipin tayo ng taong gusto natin. Which basically goes down sa dapat na ma-miss ka niya, pangarapin ka niya, makita niya yung worth mo at panghinayangan niya yung chances na makarelasyon ka. Inuna ko munang paliwanagan ka, kapapong, dahil naniniwala ko na ito ang pinaka-importante muna bago ang lahat. Dahil isa sa mga susi para mag-succeed sa aspetong ito ay ang tamang pananaw o right mentality nga po. At also, dapat mo rin munang maintindihan na malamang na kaya wala ka sa isip niya at clearly hindi ka niya nami-miss or even pumapasok po sa isip nga niya ay dahil wala pa pong attraction level siyang nararamdaman. You need to make him or her want you. For example, ipinagiling mong peanut butter, ibinote mo, tapos ibinenta at dinisplay mo. Tingin mo, kapatid, desirable ba to? Kaaya-aya ba? Or medyo magiging attractive ba yung presentation na yon? Di ba medyo kulang? Kung halimbawa po kaya, ilagay po natin sa magandang botelya, then lagyan po natin ng attraction na level. Di ba siguradong mas gugustuhin po to sa merkado? Tama po ba? At maaari pong bilhin. Tandaan, even po sa usapin ng pakikipagbalikan or attracting somebody, ang availability mo will play an important role. Mahalagang-mahalaga po ang gagampanan niyan. Yung simpleng pag-chat or pakikipag-usap lang po kasi sa phone ay masusukat din po dyan. Dahil nga po kung madalas mong gawin, madalas kang mag-chat, madalas kang tumawag or magparamdam, it will signal na tutok ka sa kanya at hindi po magandang senaryo yon. So, ang pagiging bitin, palaisipan, misteryoso pa rin ang dapat mong kalagyan. Try to imagine na merong nagpadala ng package sa'yo at yung package na yon is surprise, hindi po natin alam ang laman. Sa una, for sure matutuwa ka, papasalamat. Siyempre as days pass, araw-araw, oras-oras, lalo kang maatat niyan. Magkakaroon ng interest. Kunyari, mabibuild yung yung pagka-interesado mo talaga doon. Siguradong sigurado yun kasi dumadaan po yung panahon. At sigurado din po ako na kahit nasaan ka or may event or may ginagawa ka ng mga oras ng delivery ng package na yon, siguradong tatablahin at tatakbuhin mo to pauwi to open that package. Kasi araw-araw, lagi mong iniisip, ano kaya, may cellphone yun, may sapatos, may damit. Lahat yun, naiisip mo, nagbibuild lahat yun dun sa isip mo. Kasi nga, magiging sobrang concerned at fascinated ka dun sa padala. Compare sa kung halimbawa may tumawag sa'yo. Kunyari, John, may package na dumating dito karton, Shopee yata o Lazada. Ano ba to gagawin ko? Sigurado ako na medyo less interested ka. Sasabihin mo lang, kanina daw galing. O sige, pakilagay na lang po sa kwarto o sa pinto. Di ba ganon? Unless kung merong time na pinag-isip ka, di ba? Mamaya pag uwi ko, tignan ko na lang. Di ba makikita nyo yung difference na hindi ka masyadong excited? Kasi kumbaga surprise pareho, pero yung isa kasi nagkaroon ng days para mag-isip ka, para alam mo yun, para mag-wonder ka,
dun sa package sa'yo. Hindi katulad to na biglang i-deliver na lang sa'yo. Mas magiging mas magiging priority mo yung isa, di ba? Kasi dun po sa unang package, time to develop attraction and interest were provided. Kaya parehas din po if you want someone na iisipin ka. Also, kung gusto mo talagang tumakbo ang isip ng isang tao na ikaw ang iniisip niya, kailangan mong dumistansya physically talaga sa kanya. Lagi ko pong ipinapaalala na ang attraction ay normal, magmahal, magkagusto. Pero yung mga feelings na yan ay sadyang mararamdaman lang kung walang physicality. Wala ka doon physically. Iwanan mo po siya ng mga sitwasyon, mga katanungan, mga bagay po na pag-iisipan niya. Kaya nga po telling the whole story, yung kumbaga yung nilalaman mo, kaya nga po pag sinasabi na po natin kagad, wala, boring na po yung kasunod. The following day, mapapansin nyo, hindi na po masyadong interested sa atin. Kasi po, nawala na po ng excitement. Bigyan kita ng example, kapatid. May inakyat ng ligaw yung kaibigan ko years ago. Ang ganda raw po na naging conversation nila, sobrang entertaining, fun, at talagang tuwan-tuwa daw po yung babae. Pero bago daw po siya umuwi nung araw na yon, ay nag-iwan po siya ng isang statement. Ang statement na yan is, ang sarap sigurong makakilala ng tao or even karelasyon or kaibigan na walang masamang tinapay na itinatapon, na pwede mo siyang makausap anytime na gusto mo, gawin halos lahat na hindi ka man lang niya mamasamain. Yun po ang sinabi. Kumbaga parang tao na hindi judgmental no? Na parang kunyari maligo ka sa ulan na wala kang alam yun, pero hindi kanya babatikusin. Walang ganun halos Pero kung makakilala ka siguro ng taong ganun, ang sarap ng feeling. Yun po ang binitawang salita ng aking kaibigan dun po sa nililigawan niya. Provided na katatapos lang po nila ng isang magandang conversation. Yung statement na yon ay nag-iwan ng malaking katanungan at kamalayan dun sa nililigawan niya. Napaisip, nag-wonder daw po ng husto hanggang sa ma-develop. Since na siya po yung kausap ng aking kaibigan, makes her feel special. Simpleng statement pero tumanim sa utak ng babae. Dahil kumbaga, parang in other words, naramdaman ng babae na special pa lang tingin ko sa kanya at tingin niya sa akin. Less available, allow him or her to miss you kahit papaano. Yan naman po ang lagi natin binabanggit. Bakit? Kasi yun naman po talaga ang sekreto. Lastly, alam naman po natin na tayo po ay nade-develop or we learn to appreciate something or somebody kung may dulot na positive or ikabubuti po natin. Pero kung negatibo ang dala, wag na lang. Wala tayong aasahan doon. Dahil nothing will make him or her na mamiss ka. Kailangan syempre may mga positibo kang nagawa. Yung mag-effort ka na ikatutuwa niya at allow them na ma-appreciate yun by simply being not available na mga ilang araw after nun ay isang maganda pong halimbawa. Kasi ang panghuling paalala po natin sa topic today is yung ma-appreciate niya tayo. At hindi mangyayari ito kung di mo makikita ang sarili mo bilang pwedeng maging importante din po sa kanya. Kaya ako nasabing bilang importante sa kanya, kasi sa alam naman natin, hindi humahabol ang taong importante. Second, hindi mo basta-basta makakasama ang taong importante. Ikatlo, hindi nagpapaawa or nagmamakaawa ang taong importante. At panghuli po doon sa usapan ng importante, walang sino mang importanteng tao ang magsasabi na, hello, importante po ako, baka naman, hindi po niya gagawin yon kasi po alam po niya ang worth niya. Kaya mahalagang makita at ma-appreciate ka muna niya bago ang lahat. Make good things na magugustuhan niya, then allow time to interfere para unti-unting ma-develop at isipin po niya to. Sa ganitong paraan po kasi tatakbo ang isip niya, nakasama po tayo. Mga kapapong, bago po tayo tuluyang matapos, gusto ko nga po pala kayong imbitahan sa ating Papong TV FB page. Dahil doon po tayo nag-upload ngayon ng mga kasagutan po natin sa medyo maraming komento sa ating comment section. Yung mga katanungan po, doon ko po sinasagot ngayon by means of a short video. Doon po ako nag-upload. Kung meron kayong konting panahon, paki-follow at paki-like naman po ako doon sa Papong TV page at doon ko po kayo makakausap. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre po, tulungan po natin yung mga YouTuber na Pilipino, patuloy po natin suportahan. Ingatan po natin ang ating mga pamilya. I hope na na-reach out natin yung mga gusto po nating tulungan sa paksang ito. Maraming salamat po, Papong TV.